dumako ho tayo dito sa mga missing sa Bungero naman po. No, mabilisan lang ho ito. Oh. And simple language. Po, I'm sure ang haba ng pila ng mga nangungumbit sa inyo ay kami po ang inyong pinaunlakan. Thank you po sa pagtitiwala. Salamat Kumusta po. na po kayo? Parang bumabata kayo. Oo nga. Ano ba ito? Sino itong kinakausap ni Katonyeng? Sabi dito, Lieutenant General Jonel Estomo, retired, former NCRPO chief. Okay. Pakinggan ho natin, ha? Sa totoo lang, hindi maganda. Hindi maganda yung ako kakaretiro ko lang last November sa PNP. At sa totoo lang, aminin ko, wala sanang planong magpa-interview. Sabi ni Steve Reyes, Sir Mark, bakit hindi ka kasama sa Bora? No? Ang layo natin. Pag pumunta pa ho ako doon, 100,000 ang gagastusin ko back and forth, balikan. Eh, dito naman po sa amin, no? Siyempre, maganda pa din ang Boracay. Pilipinas yan eh. Oh. Dito naman din po sa amin, kahit papaano, mga bossing, white sand naman din po araw-araw yung nakikita namin. Pag pumunta nga lang ho ako dyan sa likod bahay namin, no? Dagat. Oh, dagat agad. White sand dito sa Caribbean. Game. Kaya lang naisip ko, kailangan kong gawin kasi unang-una matagal pa naman yung proseso. Sabi sa akin ng aking lawyer, huwag muna, pero nag-decide po ako na magpa-interview para maklarify yung mga sinasabi ng ating itong whistleblower na si Alias Totoy. Opo, nung umpisa po, very specific yung kanyang sinabi sa isang parang press con pa yun, kumbatsero, na kayo daw po ang sinasabi ni Atong Ang na nagsabi kay Atong Ang, naghikayat sa kanya na ipatumba itong si Alias Totoy. Naku po. Kumbaga nag-uudyok po na ipatumba si Alias Totoy. Na ang sinasabi ni Alias Totoy na ito pong si ano po pangalan nitong pulis na ito, si Estomo, ang nag-uudyok kay Atong Ang na ipatumba si Alias Totoy. Kayo na po ang sumagot. Kausapin niyo po ang ating mga kababayan tungkol, very specific po yung allegation sa na yun. allegation na yun. Actually, tatlong issue ang gusto kong i-clarify dito. Una, parang sinasabit ako sa missing sa Bungero na yan. Nga po. Pangalawa, yung sinasabi niyang member daw po ako ng Alpha Group. Sabi po si John Vic Remulla, sabi niya, walang sasantuhin o walang jojosin, no? Mayor, senator, congressman, basta miyembro ka ng Alpha Group, hindi ka sasantuhin. Then, pangatlo, yung pinapatay ko ron siya. Unahin ko yung first issue. Sige po. Dinadawit po ako sa missing sa Bungero. Kung mapansin natin, nangyari yung incident na yan noong 2021. Parang napaka-imposible because during that time, I was the regional director of Bicol Region. Saka kung mapansin natin, yung mga binabanggit niya mga pulis, halos assign lahat sa Calabarzon. Siguro Halos wala na po ako maiko-komento dito, mga kababayan, kasi papaliwanag niya na lahat. pero maniniwala tayo na involved ako sa missing sa Bungero na yun. Kung mayroong mga involved, mga pulis, galing ng Bicol Region. Kayo po ba- Na-under sa'yo. Na under sa akin. Kayo po ba ever naging Calabarzon Police Director? Hindi po ba kayo naging... Hindi po ako naging hepe ng Calabarzon. Nung nangyari po yung insidente na yan, yung missing sa Bungero na yan, I was the regional director of Bicol Region, Region 5. Okay. Hindi, tingin ko, yung kung ano man yung katungkulan niya, hindi naman yun ang pag-uusapan niya. Kung inudyukan mo ba si Atong Ang na ipayari itong si Alias Totoy, yun ang pinag-uusapan niya. Kaya para sa akin, napakalayo. Kaya yun ang sagot ko dyan. Hindi ako involved sa missing sa Bungero. Kung totoo yan. Pangalawang issue is sinasabi niya member ako ng Alpha Group. Ako yung nagpapasalamat kay narinig ko yung interview ni Mayor Bernie Tacoy
At inamin niya Ngayon, medyo yung mga sinasabing miyembro ng Alpha Group, nagdidinaya na. Oh. na siya ang member ng Alpha Group at may kasama siyang isa na kasama niya. At sinabi niya sa kanyang interview na hindi kasama si Jel Estomo. Sinabi niya, common friend lang niya si Jel Estomo na kilala niya. Sabi ni Spanish girl, naku, di yan na amin. Kahit sunugin pa nyo ang butas ng wet packs niya, hindi talaga aamin. Niya ako. Pero siya mismo ang nagsabi bilang member ng Alpha Group. Alpha Group. Siya ang nagsabing hindi kayo kasama. Hindi ako kasama. Pangalawa, meron akong dala, bibigyan ko kayo yung Sabi naman ni Atong Ang, yung Group A, o yung sinasabi ng Alpha Group, mga investors daw lang naman yun. copy. Mismo dahil medyo nasaktan po ako na member na po ako ng Alpha Group. Ito, meron akong dokumento ipapakita na magpapatibay na ako hindi talaga member ng Alpha Group. Ano po ba yung Pwede ko bang dokumento basahin na- dito? May dokumento pa na para magsabi na hindi siya member ng Alpha Group. Meron ba ganon? Oh. Kunyari ako, miyembro ako ng ano ba? Wala akong maisip eh. Tapos eto ang dokumento ko na makapagsasabi na hindi ako miyembro ng Alpha Group. Meron Sige ba? po, sige po. Okay. Sinasabi rito, this is to certify that based on records of Pitmaster Foundation Incorporated, retired Police Lieutenant General Junel Cabrera-Estomo is not in any way a trustee or an officer of the corporation nor connected to its business activities or operation. Kailan kaya linabas yun? Yun ang tanong. Baka mamaya ngayon lang ginawa yan, di ba? Para alam ko ho mga kababayan, yung mga ganyang mga naglalabas ng ganyan, like example, merong matanggal, di ba? May tinanggal, may natanggal, merong kung whatever na related doon sa Pitmaster. Kunyari, Kahera, eto po, ina-announce po namin na si Kaherang ganito, hindi po related, wala pong kaugnayan sa amin, ganito, etc., etc. Bakit naglabas sa kanya ng ganon? Ano kaya ang purpose para maglabas ng ganon? Para sabihin na hindi siya kasali or walang kaugnayan siya sa Pitmaster. Bakit? Di ba? Kasi kapag ka naglalabas ho ng ganon, mga bossing, yung tipo bang tinatanggal na, inaalis na yung mga susunod na mga transaksyon, kumbaga hindi na nila i-honor. Bakit siya may ganon? Ano kaya ang dahilan para maglabas ng ganon? This certification is issued for